Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, iniyuko ko ang aking tuhod sa harap mo sa panalangin at papuri. Humantong at gabayan ako ngayon sa lahat ng iyong sinasabi at ginagawa. Naway lumakad ako sa espiritu at katotohanan ngayon at maging sensitibo sa iyong banayad na patnubay. Tulungan mo ako na manalangin ako upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Hesus, na nalalaman na kung wala siya ay mabilis akong maliligaw sa landas na pinakamainam para sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay at hindi ko nais na lumihis mula sa landas na nais mong gawin sa akin. Tulungan mo akong maging tapat sa iyo at handang pumunta sa landas na iyong pinili. Alam na ito ay maaaring sumalungat sa aking sariling mga hangarin at kagustuhan. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugod na gawin ang iyong kalooban upang ang mga pananabik ng aking puso ay maiayon sa iyong mga plano at layunin at ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hayaan ang aking mga mata na laging nakatingin sa iyo at pigilan ako sa pagtingin sa mga bagyo at kahirapan ng buhay. Alam mo na ikaw ay kasama ko upang humantong at gabayan at upang itaguyod ako sa iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na si Jesus ay ang daan at ang katotohanan at ang buhay at nais kong gawin lamang ang nakalulugod sa iyong paningin. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, hinihiling ko sa iyo na gabayan ako at bigyan ako ng karunungan habang lumalayo ako sa aking pamilya at sa aking sariling bansa upang magtrabaho sa ibang lugar. Hinihiling ko sa iyo na makasama ako sa lahat ng ginagawa ko habang kinakaharap ko ang hamon ng pag-aaral na mamuhay at magtrabaho sa ibang kultura na may iba't ibang pamantayan at paniniwala. Paganahin ako umangkop sa mga pagkakaiba, ngunit hindi mahuli sa mga bagay ng mundong ito. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa habang nakikipagkita ako sa mga bagong tao. At tulungan mo akong maging maingat sa aking pakikitungo, pati na rin ang mabait sa aking mga aksyon. Naway lumakad ako sa landas na tinawag mo sa akin upang pumunta at huwag lumihis sa iyong patnubay. Ipagdasal ko lahat ng aking mga pangangailangan at bigyan ako ng kalusugan at lakas habang kinakaharap ko ang mga hamon sa harap ko. Naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging sa lugar na tinawag mo sa akin upang pumunta. Sumama ka sa lahat ng aking mga mahal sa buhay
na aking iniiwan at panatilihin silang ligtas sa mga bisig ni Jesus araw-araw. Pagsamasamahin tayo sa iyong paraan at sa iyong sariling magandang panahon. Hinihiling ko ito sa pangalan ng aking tagapagligtas, si Hesu Kristo. Amen. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus, upang panatilihin ang aking buong pagtuon sa iyo. Ang buhay ay nagiging mahirap at mahirap na kung minsan ay hindi madaling panatilihin ang mga mata ng aking puso na nakatingin kay Jesus tulad ng alam kong dapat. Dahil kung wala siya, wala akong magagawa. Kung minsan, Panginoon, pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng paraan sa buhay. Ngunit alam ko na habang nagpapahinga ako sa iyo, maririnig ko ang malumanay na mga pahiwatig mula sa iyong espiritu na nagsasabi, ito ang paraan ng paglakad ng Diyos dito. Minsan, Panginoon, inaamin ko na kapag ang mga bagay ay nagiging matigas, sinusubukan ko sa aking sariling lakas na ayusin ang aking sariling mga problema at alamin kung ano ang dapat kong gawin sa aking sarili nang hindi muna lumingon sa iyo. At hindi maiiwasang tila mali ang pagpili ko. Alam ko na mayroon kang isang plano para sa aking buhay. At alam ko rin na ang pamumuhay sa mundong ito ay hindi madali. Ngunit alam ko na ang aking kasapatan ay nasa iyo at ang iyong lakas ay ginawang perpekto habang ako ay nagpapahinga sa iyo. Tulungan mo akong ilapat ang katotohanan ito sa aking buhay. Gabayan mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga hadlang sa buhay. At tulungan mo ako sa maraming mga pagpipilian na kailangan kong gawin araw-araw. Naway talagang matuto akong tumingin sa iyo bilang aking gabay at lakas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Amang Diyos, alam ko na ang landas ng buhay na aking tinatahak ay puno ng mga paghihirap at mga problema. Ngunit, Panginoon, pinagkakatiwalaan kita upang humantong at gabayan ako sa landas ng buhay dahil ikaw ay ipinangako na maging sa akin upang humantong at upang gabayan, upang palakasin at upang makatulong. Huwag mawawalan ako ng paningin kung sino ako kay Kristo at tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. At huwag mo akong kalimutan na ako ang iyong anak at mas dakila ang siya na sa akin kaysa nasa mundo. Salamat na ikaw ang aking pastol na nangako na mamumuno at gagabay, magpoprotekta at magsusulong. Salamat na ikaw ang aking depensa at ang aking tagapagtanggol at na iyong ipinangako na magiging aking kasalukuyang tulong sa mga panahong iyon ng hindi inaasahang mga paghihirap at pagsubok. Salamat, Panginoon, na kayo'y manatiling tapat at maaasahan.
kahit na ako'y naliligaw sa landas na inyong inilatag para sa akin. Naway hindi ko makalimutan na ikaw ang aking matatag na angkor at ang matatag na bato na aking kinatatayuan, at na walang kahirapan sa buhay ang dakila na hindi mo madaig. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano ko mahal, Panginoon? Jesus, at gusto ko lang itaas ang iyong pangalan. Sa pasasalamat para sa lahat ng iyong para sa akin at para sa iyong maraming mahahalagang pangako na oo at amen. Kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Malugod mong binabantayan ako araw-araw ng aking buhay at bawat sandali ng bawat araw. Mula sa araw na ako ay ipinaglihi, ang iyong kamay ng pagpapala ay nasa akin. Pinoprotektahan mo ako sa sinapupunan. Nandoon ka noong hinugot ko ang aking unang hininga, at kasama mo ako sa bawat hakbang ng daan. Nauna ka na sa akin, pero nandoon ka sa likod ko. Ikaw ay nasa itaas ko, at ikaw ay nasa ibaba ko rin, na nakahawak sa akin sa pamamagitan ng iyong matuwid na kanang kamay. Ikaw ay kasama ko, at ikaw ay nagpatira pa sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo na pinili mo ako bago ang pundasyon ng mundo upang maging iyong anak. Nang matakot ako, nandoon ka para bigyan ako ng katiyakan. At nang mahulog ako, ay binuhat mo ako at inilagay ang aking mga paa sa tamang landas. Nang madilim at madilim ang daan, sinindihan mo ang aking landas, at nang sumapit ang kalungkutan sa aking buhay, naroon ka upang aliwin at tulungan ako. O at Panginoon, ng mga araw na iyon, nang ako'y nagpatunay na walang pananampalataya, ikaw sa iyong biyaya ay nananatiling tapat at totoo, sapagkat hindi mo maitatanggi ang iyong banal na pangalan. Mahal na Panginoon, sapagkat walang katulad sa iyo. Salamat sa pagiging aking Panginoon at aking Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O Diyos, aking Ama, tulungan mo akong lumakad bilang isang bata na naghahanap ng patnubay mula sa kanilang ama habang naglalakad sila sa gitna ng maraming panganib. Tulungan mo akong huwag matakot hanggat naglalakad ako malapit sa iyo. Ang iyong mga paraan, o ang Diyos, ay mas mataas kaysa sa aming mga paraan, at kadalasan ay hindi namin naiintindihan. Turuan mo ako, O Diyos, na hindi ko kailangang maunawaan, kundi magtiwala at makikita mo ako sa bawat kahirapan sa buhay. Kapag malapit ka na, hindi ako natatakot. Gusto kong mag-draw malapit sa Panginoon, sa katiyakan na kapag ginawa ko, draw niya sa akin, sa pangalan ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama,
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang aking kanlungan at ang aking lakas sa mahihirap na panahon at isang laging katulong sa panahon ng kaguluhan. Tulungan mo akong ilapit at kumapit sa iyo. At ang katotohanan ito mula sa Biblia na patuloy mong dinadala sa aking isipan. Alam ko na ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos at walang napakahirap sa buhay ko para harapin mo. Wala ring anumang balakid sa aking landas na hindi malulutas, na hindi ako makakatawid. Alam na ikaw ay nasa aking tabi. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong lakas upang harapin ang mahirap at maligalig na mga panahon ngayon. Na may kumpiyansa na malaman na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Salamat sa iyo na ang aking lakas ay nagmumula sa iyo at ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng mga gawain at tungkulin na tatawid sa aking pang-araw-araw na landas. Hindi lamang para sa ngayon, ngunit para sa natitirang bahagi ng aking paglalakbay sa buhay. Salamat, Ama, na ang iyong biyaya ay sapat na. Tulungan mo akong pagnilayan ang katotohanang ito araw-araw. Amen. Panginoon, nahaharap ako sa mga mahihirap na panahon, mga oras na naging mas mahirap sa bawat araw na lumilipas. At kung minsan ay nababalisa ako at natatakot, nagtataka kung paano tayo mamamahala. Panginoon, alam ko na ikaw ay ipinangako upang pangalagaan ang lahat ng iyong mga anak. Ngunit may mga kaya maraming hindi ko maiintindihan kung paano maaari mong pag-aalaga para sa aming lahat. Gayunpaman, nais kong magtiwala sa iyo na tuparin ang iyong salita. Dahil ikaw ay nangako at ikaw ay tapat na tuparin ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Alam kong walang dapat ipag-alala kapag ikaw ang aking lakas at manatili. Panginoon, naniniwala ako na mayroon kang magagawa. Mangyaring tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya na Panginoong Hesus, sapagkat na nalaman ko na kapag ikaw ang katibayan ng aking buhay ay walang dapat ikatakot. Salamat, Lord. Salamat. Amen. Panginoong Hesus, ako ay pumupunta sa iyo dahil kapag tinitingnan ko ang mga mahirap na oras na ating kinakaharap, ang aking puso ay tila nabigo. Dahil hindi ko alam kung aling paraan ang liliko. Maliban sa iyo, salamat na ikaw ay palaging nandyan para sa akin. At salamat sa iyo na palagi mong pinagdadaanan ang iyong tulong sa oras ng pangangailangan. Laging nasa tamang oras
at palaging nasa tamang paraan. Panatilihin mo ako mula sa takot sa kung ano ang maaaring dalhin bukas. Alam na hindi ko kailangang matakot sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa awa. Salamat, Panginoon, para sa iyong salita na may napakaraming magagandang katotohanan at magagandang pangako. Sinasabi nito sa akin na palagi kang nandyan upang tumulong kapag mahirap ang panahon. Salamat sa banal na kasulatang ito mula sa Biblia na ibinigay sa akin ng isang tao ngayon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang madismaya sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aking itataguyod kayo ng aking matuwid na kanang kamay. Salamat sa iyo para sa kaibig-ibig na katotohanan at para sa maraming mga pangako na iyong ibinigay sa lahat ng iyong mga anak. Naway magpahinga ang aking puso sa iyo, Panginoon, at ilayo mo ako sa takot sa mahirap na panahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, Ikaw ang nagbibigay sa lunok ng pugad nito at nagpinta ng mga bulaklak sa gilid ng daan na may ganitong makulay na mga ulat. At alam ko na kung nagmamalasakit ka ng buong pagmamahal sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga bulaklak sa parang, gaano pa kaya ang iyong kagandahang loob na ibinubuhos sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, alam ko ang katotohanan ito at nagtitiwala ako sa iyong salita ng katotohanan. Ngunit alam ko rin na tayong mga anak mo ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya tulad ng mga ibon at mga bulaklak nang hindi nagsusumikap na gawin ang lahat sa ating sarili, ngunit sa halip ay nagtitiwala sa iyong probisyon. O Panginoon, kami ay nahaharap sa maraming mga paghihirap sa mga mahihirap na oras. Alam ko na napakaraming iba pang mga pamilya ang nahihirapang mabuhay. At kung minsan ay mahirap magtiwala sa iyo na ibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan, ngunit Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nag-aalalang mga saloobin at tulungan akong ipahinga ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa daan na iyong ibinigay ang lahat ng aming mga pangangailangan sa nakaraan. At bigyan mo ako ng biyaya na ilatag ang lahat ng aking mga pasanin sa iyong paanan. At bigyan mo ako ng biyaya, alam na kami ay higit na mahalaga sa iyo kaysa sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bulaklak sa parang. Hayaan akong magtiwala sa iyo at huwag matakot sa mahihirap na panahong ito. Sa pangalan ni Jesus
ay nananalangin ako. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoon at panatilihin ang lahat ng masama ngayon. Naway hayaang sumikat ang kanyang mukha sa lahat ng nakikibaka sa masamang kalusugan at sakit ng katawan, isip o espiritu, at naway itaas ng Panginoon ang nagniningning na liwanag ng kanyang kaibig-ibig na mukha sa lahat ng nahihirapan ngayon na may iba't ibang sakit, karamdaman at problema sa kalusugan. Naway bumangon siya ng may kagalingan sa kanyang mga pakpak at tumingin ng may matinding habag at awa sa lahat ng nangangailangan ng kanyang lakas ngayon. Naway ibuhos niya sa lahat ng kanilang mga puso ang kapayapaan at pag-ibig na nagbumula lamang sa Ama sa pamamagitan ng katauhan ng Panginoong Hesukristo. Sa kaninong pangalan tayo nananalangin. Amen. Ama sa langit, tila ako ay tinamaan ng maraming karamdaman ng sabay-sabay at tila hindi alam ng mga doktor kung bakit ito nangyari at kung paano ako tratuhin. Panginoon, alam mo kung ano mismo ang mali sa aking katawan at hinihiling ko na idirekta mo ako patungo sa tamang paggamot. Hindi lamang upang itago ang mga kondisyon na sumalakay sa aking katawan, ngunit upang hanapin ang ugat ng problema at paganahin itong gumaling. Panginoon, alam ko na kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa at na alam mo pa nga ang bilang ng mga buhok sa aking ulo. Kilala mo ako bago ako isinilang at naka-schedule araw-araw ng aking buhay. Kaya ang sakit na ito ay hindi inaasahan sa iyo. Pagalingin mo ako, Panginoon, nananalangin ako. Sa anumang paraan, tila pinakamahusay sa iyo. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Nananalangin ako. Kung kailangan kong baguhin ang aking mga gawi sa pagkain, alisin ang isang bagay mula sa aking dieta, o gawin ang iyong bagay na hindi ko naisip. Hinihiling ko na idirekta mo ako o mag-prompt sa ibang tao. Nabigyan ako ng payo. Panginoon, naghihintay ako sa iyo at nananalangin na sa iyong panahon at sa iyong paraan. Hindi mo lamang ibabalik ang aking katawan sa buong kalusugan at lakas, ngunit ibibigay mo sa akin ang iyong kapayapaan at katahimikan sa aking puso. At nalalaman na sa lahat ng mga bagay ako'y ligtas sa mga bisig ng aking tagapagligtas. Sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Mapagmahal na Panginoon, gusto ko lang iangat ang aking mahal na kaibigan sa iyo, na naging isang kaaliwan at lakas sa akin sa loob ng maraming taon. Ngunit sa wakas ay na-admit na ito sa isang hospital kung saan ipapasa niya ang kanyang huling ilang linggo ng buhay sa dignidad at paggalang. Habang ang kanyang buhay ay umaagos mula sa kanya, Lord, alam kong mamimiss ko siya ng sobra.
Sumama ka sa Kanya, Panginoon, sa bawat sandali ng araw at gabi. Salamat, Ama, na siya ay naaalagaan sa gayong mapagmalasakit at maunawaing kapaligiran. Sumama ka sa mga tauhan na dadalo sa Kanya habang ang Kanyang buhay ay dumadaloy mula sa Kanya at kay Lord. Ipinagdarasal ko na malaman niya ang iyong presensya sa Kanya bawat sandali ng araw. Panginoon, alam ko na siya ay handa at nananabik na salubungin ka ng harapan. At hinihiling ko na ilayo mo siya sa sakit at pagdurusa na kadalasang pumipigil sa pagsulong ng kamatayan. Ngunit purihin ang Diyos na ang libingan ay nawala ang kakilakilabot na tibo at ang kamatayan ay nawala ang tagumpay nito. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, purihin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, alam ko na mamimiss ko ang aking mahal na kaibigan. Ngunit ang aking kalungkutan ay may napakagandang bahid ng pag-asa at kagalakan, sapagkat alam ko na sa lalong madaling panahon, lahat tayo ay magkakasama sa iyong kumpanya, kung saan tayo ay magiging malaya sa lahat ng sakit at kalungkutan, at iyong aalisin ang bawat luha sa ating mga mata. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, ako ay may sakit at nakakaramdam ng takot at nag-iisa dahil wala akong mag-aalaga sa akin. Wala akong sinuman na talagang interesado sa akin, at pakiramdam ko ay nawala ako at nag-iisa at napaka-vulnerable sa akin. At ngayon, Panginoong Jesus, ako ay bumaba sa sakit na ito at ako ay nakaramdam ng labis na karamdaman. Panginoon, hinihiling ko sa iyo, mangyaring gawin akong mabuti muli sa lalong madaling panahon, at itaas ang aking lumulubog na espiritu. Nananalangin ako. Kilala ko ang Panginoon sa aking puso na hindi ako nag-iisa, dahil ikaw ay kasama ko, na siyang tunay na dahilan kung bakit ako nananalangin sa iyo ngayon, dahil nangako kang sasama sa akin at hindi ako iiwan o pababayaan. Kahit na ginagawa ng iba, sumama ka sa akin ngayon at nananalangin ako, at abutin ang iyong kamay ng pagpapala, ng pagpapagaling, at hawakan mo ako, Panginoon. Mangyaring pagaanin mo ako, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking buhay. Nananalangin ako. Salamat na maaari kong tumawag sa iyo sa mga oras ng kaguluhan o karamdaman o kalungkutan, at malaman na ikaw ay laging nandyan upang marinig at sagutin, upang pagalingin at aliwin at tulungan. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo ako na talagang ilapat ang katotohanan ito sa aking buhay,
hindi lamang kapag ako ay may sakit, kundi araw-araw. Amen. Mahal na Ama Diyos, salamat sa iyo para sa maraming mga pagpapala na natatanggap namin mula sa iyo. Araw-araw at lalo na para sa kamanghamanghang regalo ng kaligtasan na tayong lahat ay ibinigay lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Salamat na siya ay namatay upang tanggapin ang kaparasahan na nararapat sa akin para sa aking mga kasalanan, at na siya ay muling bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay. Paano ko kayo pinupuri at sinasamba dahil sa lahat ng iyong maraming pagpapala. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa aking buhay. Alam ko na tayo ay kamanghamanghang nilikha at ang bawat bahagi ng ating buhay katawan ay isang himala. Ngunit pumupunta ako sa iyo ngayon dahil hindi ako maayos sa aking katawan at ang aking kalusugan ay tila nabigo. Ako ay palaging medyo malusog sa Panginoon, kung saan pinupuri kita, ngunit bumaba kamakailan na may ilang mga hindi nauugnay na karamdaman, at Panginoon, mahina ang pakiramdam ko at hinihiling ko ang iyong kagalingan sa aking buhay. Sumama ka sa akin, Panginoon, at sa lahat ng naghaharap sa mga katulad na problema sa kanilang buhay. Panginoon, tila napakaraming tao na alam kung nagkakaroon ng isang uri ng problema sa kalusugan. At hinihiling ko na lang sa iyo na bisitahin ang bawat isa sa atin sa oras na ito ng sakit. Iunat ang iyong kamay sa pagpapagaling sa bawat buhay natin at ibalik tayo sa mabuting kalusugan. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O Diyos, aming Ama, ikaw ang lahat na posibleng naisin ng kaluluwa, isip at espiritu ng tao. Ang problema natin ay hindi sa paniniwala sa iyo. Ang aming problema ay tila sa paniniwala na ikaw ay condescend upang marinig at tulungan kami. Ang aming problema ay hindi kami naniniwala na kami ay karapat-dapat na humingi ng banal na intervention sa aming mga problema sa buhay at pamumuhay. Tulungan kaming makita ka gaya ng makikita at pagdarasal ni Jesus habang tinuturuan niya kaming manalangin na nagsasabing, Ama namin, upang makita ka bilang our Father, puno ng pag-ibig at pakikisama, at magiging sanhi ng ating pananampalataya na umakyat at ang ating pag-asa ay bumangon. Ama namin, sino sa langit, mahal ka namin. Amen. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.